Recap lang tayo mga idol para sa ating Day 3 ng FIBA Asia World Cup Qualifiers third window. Sino-sino na ang mga nakapasok sa second round at sino-sino ang mga delikado pa na malaglag sa kompetisyon. Tara pag-usapan natin sa videong to. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa unang game natin, disappointing loss na naman ang nasaksihan ng buong Pilipinas para sa Gilas matapos ang heartbreaking loss sa double, overtime at thriller game nila kontra sa New Zealand. Maganda na sana ang panimula ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand matapos lang umabante ng 6 na points ang Tall Black sa first quarter. Todo effort pa naman sina Carl Tamayo, Juan Gomez Deliano at KQ para hindi makawala ang Tall Blacks sa single digit na abante. Pero mukhang nakaredy ang Tall Blacks na makipagpalitan ng muka sa Pilipinas. Juan Gomez with 2 clutch threes sa fourth quarter at overtime para ipatikim sa Tall Blacks ang bagong mukha ng Gilas, pero tuluyan ng bumigay ang Gilas sa huling overtime kaya nakuha ng Tall Blacks ang ikatlong panalo nito sa qualifiers. Sa next game naman sa pagitan ng Australia at Guam, tuluyan ng binura ng Boomers ang bansang Guam sa mga bansang makakapasok sa second round. Yan ay matapos ang disappointing run nila sa qualifiers na walang naipanalong game. Total supremacy ang tema ng Australia kung saan nakapagtala pa sila ng history sa FIBA, which is ang pinakamaraming abante sa isang game, which is 72 points at most threes sa isang game, which is 24 threes, at lahat yan ay kontra sa Guam. Totally outscored din ang Guam sa lahat ng stats na nagtapos sa score na 124-52. Sa third game naman, buhay pa ang pag-asa ng mga Taiwanese na makapasok sa second round matapos nilang ma-upset ang mga Koreano sa kanilang home court pa mismo na umabot din sa overtime sa kanilang 82-80 win kontra sa South Korea. Nagulat ang mga OPA matapos manalasa ang mga Taiwanese nang ma-outscored sila sa third period matapos ang 26 third quarter points kontra lang sa 10 ng mga Koreano. Dahil sa pagkakapanalo ng Chinese Taipei, nagkaroon ng triple tie sa bracket B kung saan ang matatalo sa last game sa pagitan ng China, Korea at Taiwan ay ang siyang malalaglag at hindi na magpapatuloy sa next round. At speaking of triple tie, nasa bingit ng elimination ngayon ang bansang China matapos nga silang lampasuhin ng Team Japan sa kanilang game 92-73. Na-spoil ng mga Japanese ang pagbabalik ni Hansen Yang sa kanilang national team matapos nilang patahimikin ang NBA rookie na umiskor lang ng 9 points at 7 rebounds. Binuhat ni ex-NBA player Yuta Watanabe ang Japan with 16 points, kasama ang naturalized player nila na si Josh Hawkinson, scoring 27 big points para patumbahin ang Team Dragon at ilaglag sila sa ika-4 na pwesto ng kanilang bracket. Gaya nga ng nasabi ko kanina, nasa do or die game ngayon ang tatlong bansa, Korea, Chinese Taipei at China, na may tig-isa pang game sa July 6 at ang dalawang mananalo sa game na yon ay siyang papasok sa second round na gaganapin naman sa August to September this year. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.